Planetang Nekose at Universe 7 mawawala na. Biros magiging isa ng savior. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 5 ng naging buhay ni Biros bago nga ito maging isang God of Destruction. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Salamat guys. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na pinuntahan nila Lord Terran, Whis, Gaza at Biros ang Makai Ocean sa Makai World para nga tanungin ito sa nangyaring pagsugod ng isang creature sa mundo nila. Pero ito nga ay itinanggi ng Makai Ocean, hindi nga daw siya ang may gawa ng lahat ng ito. At dito na nga papasok ang part 5 ng Dragon Ball Special Chapter. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ipinakita nga dito ang planetang Nekose kung saan ay sinabi nga ng narrator na after nga daw ng pagpunta nila Biros sa Makai World ay napagpasyahan nga ni Biros na bumalik na muna sa planeta niya para nga tulungan ang mga kalahi niya at ang maghanap ng mga survivors sa nangyaring pagsabog. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na malapit nga daw sa lokasyon nila ay may nakatirang matanda na may-ari ng shop na kung saan ay hinahayaan nga daw siya nito dati na matulog sa shop niya para nga daw maiwasan niya na magtrabaho. Habang si Champa naman dito ay nagsalita nga din at sinabi nito na dito naman daw nakapwesto yung dating masarap na restaurant na kanyang kinakainan dati, mabait nga daw ang may-ari ng resto na ito dahil minsan nga daw ay binibigyan siya nito ng libreng pagkain. Naalala naman dito ni Biros ang pagmumukha ng Makai Ocean na kanilang kinausap kanina lang, naiisip nga dito ni Biros na sigurado nga daw siya na ito ang may gawa ng lahat ng mga pangyayari na it. Pero tumingin lang ito sa akin na parang walang nangyari. Gusto ko na pagbayaran niya ang mga ginawa niya sa atin, pero napakalabo naman mapuntahan ko ang mundo na yon. Ngunit sa moment na ito ay may bigla na nga lang dumating na isang matanda, salita nga ito at sinabi nito na pagbati sa inyong dalawa. Dito naman ay salita nga dito si Biros at sinabi nito na hey, ano ang ginagawa mo dito tanda? Sagot naman dito ang matanda at sinabi nito na hindi na nga daw mahalaga ito, nandito nga lang daw siya para nga daw bantaan ang mga ito about sa planeta na ito, ay hindi daw pala planeta, universe daw pala, ang universe nga daw na ito ay nangangamoy na masisira na. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na ano nga daw ang mga sinasabi nito. Nababaliw na daw ba ito? Pero dito nga ay patuloy pa nga rin sa pagsasalita ang matanda at sinabi nito na bagay nga daw dumating na ang Demon King dito ay wala nga daw pader ang iiwang buo dito, ang kanyang babala ay narito na, at bagay siya ay dumating ito nga ay makukumpleto na. Medyo matalinghaga nga ang mga sinasabi dito ng matanda na ito. Pero si Biros at Champa nga ay nagulat nga sa mga sinabi ng matanda, salita nga ang dalawa dito at sinabi nito na Demon King baka mo. Salita nga ulit dito ang matanda at sinabi nito na sa totoo nga lang daw, bagay nga daw makalaya ito ay lahat nga daw ng trace ng existence dito ay mababago, kaya siya ay kailangan mapigilan, ngunit para magawa ito ay kailangan ng isang bayani na mag-volunteer. Dito nga ay salita nga ulit si Biros at sinabi nito na tama na nga daw ang Daldal, ang Makai Ocean nga daw na yun ay hindi kayang makaalis sa mundo na yun. Ngunit salita nga ulit dito ang matanda at sinabi nito na ang beast na umatake dito ay hindi rin ba kayang makaalis sa mundo na yon. Sa point na ito ay natahimik nga si Biros. Dito nga ay nagpatuloy pa nga sa pagsasalita ang matanda at sinabi nito na sa mukha mo ay hindi ka talaga naniniwala sa akin. Bata, gusto mo bang maiwasan ang pagsira ng Demon King sa mundo na ito? Sagot nga dito si Biros at sinabi nito na hindi nga daw niya kaya na bumalik nang siya lang sa mundo na yon. Sagot nga dito ang matanda at sinabi nito na hindi nga daw yun problema sa kanya, pwede naman daw siya nitong dalhin dun kung gusto nito. Salita naman dito si Champa at sinabi nito na Biros, isa yan magandang opportunity para sa atin, maipapakita mo na sa mga gods ang kahalagahan mo sa kanila, ito ay gusto ko din. Sa tingin mo sundin natin ang sinasabi ng matanda na yan na pagpunta sa Makai World at labanan ang demon na yon. Dagdag pang ang sabi dito ni Champa na magagawa natin ito ng magkasama. Maliligtas natin ang universe at ang ating planeta. At kung mangyari ito ay wala nang magagawa ang mga gods na yun kung hindi ang erespeto tayo. Naiisip naman dito ni Biros na isang seryosong problema nga daw ito. Bagay nga daw sinabi niya ang bagay na ito kay Lord Terran ay madali nga lang itong maayos ni Lord Terran at ang lahat ng credits ay mapupunta lang dito. At hindi ko na magagawang mapatunayan ang sarili ko sa mga gods na yon. Dito nga ay matapang na sinabi ni Biros sa matanda na dalhin na nga daw siya nito doon, ang magliligtas nga daw sa planeta na ito at sa universe na ito ay walang iba kung hindi si Almighty Biros. Dito nga ay ngumiti lang ang matanda. After nga nito ay mabilis nang ang dinala ng matanda sila Biros at Champa sa mundo ng Makai.
Salita nga dito si Biros at sinabi nito na tanda mali ata ang pinuntahan natin, hindi nga daw ito yung mismong planeta ng gods na yon. Pero salita nga lang dito ang matanda at sinabi nito na sa totoo lang dito lang talaga ang saktong lugar para sa inyo. At mabilis na ngang umalis dito ang matanda. Ngunit si Champo nga ay nagulat sa mga nakita niya at sinabi nga nito kay Biros na meron nga daw siyang nakikita. Dito nga ay ipinakita ang sobrang daming halimaw na kasalukuyan nakapalibot kay na Biros. Salita nga dito ang dalawa at sinabi ng mga ito na pinaglaruan lang tayo ng matanda na yon. After nga ng ilang oras ay matagumpay nang naubos nila Biros at Champo ang mga halimaw dito. Dito nga din ay nakita nga nila Biros ang malaking bitak na humahati sa mundo ng makay at mundo ng mga mortal. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na yan nga lang daw ang nag-iisang way para nga daw sila ay makalabas sa mundo na ito, pero ang pressure nga daw dyan ay talagang malakas kaya kung gusto nga daw nila na makalabas dito ay dadaan sila dyan. Dito naman ay nag-aalala na nga si Champo at sinabi nito na paano na tayo makakalabas, na-stuck na ba tayo dito? Ano na ang gagawin natin? Salita naman dito si Biros at sinabi nito na pumunta nga daw siya dito para nga daw tapusin ang Demiurge na yon, ito nga daw talaga ang gagawin niya, gagawin nga daw niya ang lahat para nga daw mahanap ang hayop na yon. Ngunit dito ay may biglang nagsalita at sinabi nito na hindi na nga daw kailangan na hanapin pa siya. At sa point na ito ay dumating na nga ang Demiurge sa lokasyon nila Biros at Champa. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na nandyan ka na pala para sa akin, sagot nga dito ang Makay Ocean at sinabi nito na isa ka talagang mamangtulad ng na-imagine ko. Dito nga ay salita nga ulit si Biros at sinabi nito na ang monster na yun ay ikaw pala talaga ang nagpadala sa planeta ko gamit ang matanda na yun. Pero sumagot nga lang dito ang Makay Ocean at sinabi nito na isa ba akong tourist guide nyo? Kung gusto nyong makakuha ng information ay kuhain nyo sa akin. Dito nga ay mabilis nang sumugod si Biros at Champa para umatake ng isang malakas na pagsuntok pero madali nga lang itong naiwasan ng Makay Ocean. Habang ang Makay Ocean nga ay agad nang inatake dito si Champa ng isang malakas na pagsipa dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Habang si Biros naman ay nagawa nga nitong maiwasan ang atake ng Makay Ocean at ang dalawa nga dito ay nagpalitan ng sobrang bibilis na pag-atake. Dito nga ay naglabas nga ng isang espada ang Makay Ocean at mabilis nga niya itong pinang-atake kay Biros. Nagawa naman itong maiwasan ni Biros, pero umatake nga agad sa kanya ang Makay Ocean. Ngunit si Champo naman dito ay agad na nga din umatake sa lokasyon ni Biros at sinabi nito na tumingin ka Biros. Nang makita nga ito ni Biros ay mabilis na nga ditong umiwas si Biros at rekta na nang tinamaan ng atake ni Champo ang Makay Ocean. At habang nasa ere nga ang Makay Ocean ay hindi na nga nagsayang ng oras dito si Biros at inatake na nga din niya ito ng isang malakas na pagsipa na lalong nagpatalsik sa Makay Ocean. At habang out of guard nga dito ang Makay Ocean dahil sa atake na ginawa nila Biros ay dito na nga nagpaulan si Biros at Champa ng sobrang daming wave blast na rekta nga lahat na tumama sa Makay Ocean. At habang nakatayo nga dito sila Biros ay salita nga dito si Champa at sinabi nito na good work, nagawa na nga daw nila. Habang si Biros naman ay nagsalita nga din dito at sinabi naman nito na hindi na nga daw mabubuhay ang Makay Ocean na yan sa ginawa nilang pag-atake. Ngunit dito nga ay ating makikita na gumamit pala ang Makay Ocean ng isang barrier technique para nga makasurvive sa ginawang pag-atake nila Champa at Biros. Salita nga dito ang Makay Ocean at sinabi nito na nice try, kung nagkataon na nahuli nyo ako sa ganun mga pag-atake ay talagang sinisigurado ko na wala na ako dito, hindi pala kayo ganun kahina katulad ng naiisip ko. Pero kahit na ganun ay hindi gagana ang pagtatangka nyo na tapusin ako, tingin nyo ba na magagawa nyo akong matalo kahit magtulong pa kayo? Hindi nyo ako matatalo at hindi yun mangyayari. Ang mga rason ay dahil wala kayong mali siya sa larangan ng isang digmaan. Salita naman dito si Champa at sinabi nito na ano ba ang ibig mong sabihin. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay tinamaan na nga lang si Champa ng isang espada na rektang tumama sa likod nito na talagang tumago sa katawan niya. Habang si Biros naman dito ay gulat na gulat nga sa mga nangyari at sinabi nito na Champa. Salita nga ulit dito ang Makay Ocean at sinabi nito na after nga daw niyang iwasan ang mga pag-atake nito, at bago nga daw mawala ang fog na tumatakip sa kanya kanina ay nakaligtas nga daw siya dito gamit ang mga alikabok. At nag-iwan ako ng isang halo para ma-distract ka at hindi mo ito mapansin. Kita mo na sa isang simpleng trick na yon ay nagawa na agad kitang linglangin. Kaya hindi ako matatalo sa isang tulad mo bata, ngunit dito nga ay nainas na nga itong si Biros at sinabi nito na wag nga daw siya nitong maliitin. At dito nga ay nag-charge na nga agad si Biros ng sobrang lakas na Hawkeye na agad na nga niyang ipinang-atake sa Makay Ocean.
Dahil nga sa sobrang lakas ng atake na ito ay hindi na nga ito nagawang mapigilan ng Makai Ocean at rekta na nga itong tinamaan na talagang nagresulta ng malakas na pagsabog. Salita nga dito si Biros at sinabi nito na napasobra nga daw siya at napalakas nga daw ang ginawa niyang pag-atake gamit ang Hawkeye, pero okay nga lang ito, ang mahalaga ay natapos ko ito. Hanggang dito na nga muna ito guys, like and share lang guys for more video like this. Thank you guys for watching.